Sa larangan ng pandaigdigang moda, may ilang tatak na nag-iwan ng malalim na bakas hindi lamang sa paraan ng pananamit, kundi pati sa kultura at identidad ng mga mamimili. Isa sa mga pinakakilala sa hanay na ito ay ang Gap, isang kumpanyang nagsimula bilang simpleng tindahan ng maong, ngunit kalaunan ay naging simbolo ng kaswal na estilong Amerikano. Ang kasaysayan nito ay sumasalamin sa pagbabago ng panlasa ng publiko, pagunlad ng industriya ng damit, at ang mga hamon na kinaharap na malaking negosyo sa gitna ng globalisasyon. Ang Gap ay tinatag noong 21 ng Agosto 1969 sa lungsod ng San Francisco ni Donald Fisher at Doris F. Fisher. Ang ideya ng pagtatatag ng tindahan ay nagmula sa isang personal na karanasan ni Donald Fisher. Sa panahong iyon, nahirapan siyang humanap ng tamang sukat na maong na gusto niya, partikular mula sa brand na Levi's. Napansin niya na maraming mamimili ang may parehong suliranin, kaya't naisip niyang magtayo ng tindahan na mag-aalok ng malawak na pagpipilian ng sukat at estilo. Ang unang tindahan ng Gap ay matatagpuan sa Ocean Avenue sa San Francisco. Sa simula, ang pangunahing produkto nito ay ang maong mula sa Levi's at ilang music records upang makaakit ng mas batang mamimili. Ang pangalan na Gap ay hinango mula sa terminong Generation Gap na tumutukoy sa agwat sa pagitan ng mga kabataan at matatanda. Isang konseptong malakas ang impluensya noong dekada 60. Noong mga unang taon, ang estratehiya ng kumpanya ay nakatuon sa pagbibigay ng simple, dekalidad at madaling isuot na damit para sa araw-araw. Pagsapit ng dekada 70, nagsimula na silang magdisenyo at magbenta ng sariling produkto, sa halip na umasa lamang sa ibang brand. Noong 1974, inilunsad ng unang linya ng damit na may label na Gap, na naging simula ng kanilang pagkakakilanlan bilang isang independent na fashion brand. Ang mabilis na paglago ng Gap ay maaaring iugnay sa ilang mahalagang salik. Malinaw ang target nitong merkado, mga kabataan at young professionals na naghahanap ng praktikal ngunit stylish na kasuotan. Ang minimalist na disenyo ng kanilang mga produkto, plain t-shirts, jeans at sweaters, madaling ihalo sa iba't ibang estilo kaya naging popular sa malawak na hanay ng mamimili. Noong dekada 80 at 90, lalo pang sumikat ang Gap dahil sa agresibong marketing strategy nito. Isa sa mga pinakakilalang kampanya ay ang paggamit ng mga celebrity at kilalang personalidad sa kanilang mga patalastas. Kabilang dito ang mga artistang tulad ni Audrey Hepburn, ginamit sa digital advertisement, at mga modernong bituin na lumabas sa kanilang iconic na khaki swing at everybody in denim campaigns. Ang musika at visual aesthetics ng kanilang advertisement ay naging bahagi rin ng kanilang tagumpay. Ang paggamit ng makabagong musika at simpleng choreography ay nagbigay ng kakaibang identidad sa brand. Sa panahong ito, naging simbolo ang Gap ng cool at relaxed na lifestyle lalo na sa Estados Unidos. Ayon sa ulat ng Forbes, umabot sa rurok ang kita ng Gap noong dekada 90 kung saan ito ay naging isa sa pinakamalaking retailer ng damit sa mundo. Noong 1999, ang kumpanya ay may mahigit 3,000 tindahan sa iba't ibang bansa. Ang pagpasok ng Gap sa Pilipinas ay bahagi ng mas malawak nitong international expansion. Opisyal itong pumasok sa bansa noong 2011 sa pamamagitan ng franchise partnership sa SSI Group Incorporated, isang kilalang retail operator sa Pilipinas na may hawak na iba't ibang international brands. Ang unang tindahan ng Gap sa Pilipinas ay binuksan sa SM Mall of Asia. Sinundan nito ng iba pang mga sangay sa mga pangunahing malls tulad ng Greenbelt at Bonifacio High Street. Naging popular ang Gap sa Pilipinas dahil sa reputasyon nito bilang isang global brand. Ang mga Pilipino, lalo na mga middle at upper middle class, ay naakit sa imported na produkto na may kalidad at prestihiyo. Bukod dito, ang simpleng disenyo ng kanilang damit ay angkop sa tropikal na klima ng bansa, lalo na ang kanilang cotton shirts at casual wear. Sa kabila ng tagumpay, hindi nakaligtas ang Gap sa mga kontrobersiya. Isa sa pinakamalaking issue na kinaharap nito ay ang usapin ng labor practices sa kanilang supply chain. Noong dekada 90 at unang bahagi ng 2000, ilang ulat mula sa BBC at The Guardian na naglantad ng umano'y hindi makatarungang kondisyon sa mga pabrika na gumagawa ng kanilang produkto sa mga bansang tulad ng India at Bangladesh. Noong 2007, isang ulat ang nagsiwalat na may mga batang manggagawa na gumagawa ng damit para sa Gap sa India. Bagaman agad na itinanggi ng kumpanyang direktang pananagutan, inamin nila na may kakulangan sa monitoring ng kanilang supply chain. Bilang tugon, nagpatupad ang Gap ng mas mahigpit na auditing system at nakipagtulungan sa mga organisasyon upang mapabuti ang kondisyon ng paggawa. Isa pang kontrobersiya ay ang kanilang logo redesign noong 2010. Nang ilabas ng Gap ang bagong logo, nakatanggap ito ng matinding kritisismo mula sa publiko. Maraming netizens ang nagsabing nawala ng identidad ng brand. Dahil sa negatibong reaksyon,
Ibinalik ng kumpanya ang dating logo makalipas lamang ang isang linggo. Isang bihirang hakbang sa corporate world. Pagsapit ng dekada 2010, nagsimulang humina ang performance ng Gap. Isa sa mga pangunahing dahilan nito ay ang pagbabago sa panlasa ng mamimili. Ang pag-usbong ng fast fashion brands tulad ng Zara at H&M ay nagbigay ng mas murang alternatibo na mas mabilis sumunod sa trend. Bukod dito, nahirapan ang Gap na makasabay sa mabilis na pagbabago ng fashion industry. Ang kanilang minimalist na estilo na dati kalakasan ay naging kahinaan dahil sa pagdami ng kompetisyon na nag-aalok ng mas dynamic at trend-driven na disenyo. Ayon sa ulat ng Reuters, nagsara ang Gap ng daan-daang tindahan sa North America at Europe bilang bahagi ng restructuring strategy noong 2020. Lalo pang naapektuhan ang negosyo dahil sa pandemya ng COVID-19 na nagdulot ng pagbaba ng foot traffic sa mga malls. Sa Pilipinas, napansin ang unti-unting pagliit ng physical na presensya ng Gap, isang pangyaring hindi basta maipapaliwanag sa isang dahilan lamang. Ang pagbabagong ito ay resulta ng magkakaugnay na salik na nakakaapekto sa retail environment ng bansa sa nakalipas na dekada. Isa sa mga malinaw na dahilan ay ang patuloy na pagtaas ng kompetisyon mula sa parehong lokal at internasyonal na mga tatak. Ang mga kumpanyang tulad ng Bench at Penshop ay nag-aalok ng mas abot kayang presyo na mas tumutugma sa purchasing power ng karaniwang Pilipino. Habang ang fast fashion giant gaya ng Zara at H&M ay patuloy na nagpapakilala ng mga bagong disenyo sa mas mabilis na siklo. Sa ganitong konteksto, ang tradisyonal na modelo ng Gap na nakatuon sa timeless basics ay nahirapang makipagsabayan sa bilis at agresibong presyuhan ng mga kakumpetensya. Hindi rin may kakailanang istruktura ng retail operations sa Pilipinas ay may mahalagang papel sa pagbabagong ito. Ang SSI Group Incorporated na siyang may hawak ng franchise ng Gap sa bansa ay nagsagawa ng mga estratehikong desisyon upang i-optimize sa kanilang portfolio ng mga brand. Sa ilalim ng ganitong hakbang, natural lamang na suriin kung alin sa mga tindahan ang patuloy na kumikita at alin ang nagiging pabigat sa operasyon. Kapag ang isang lokasyon ay hindi na nakakaabot sa target na kita, nagiging praktikal na isara ito upang maiwasan ang tuloy-tuloy na pagkalugi. Ang ganitong uri ng desisyon ay karaniwan sa industriya ng retail lalo na sa panahon na nagbabago ang gawin ng mga mamimili. Kasabay nito, ang pag-usbong ng digital commerce ay nagdulot ng malaking pagbabago sa paraan ng pamimili ng mga Pilipino. Sa paglaganap ng mga online shopping platform at mobile applications, mas pinipili ng maraming mamimili ang kaginhawahan ng pagbili mula sa kanilang tahanan kaysa sa pagpunta sa pisikal na tindahan. Dahil dito, ang mga brand na hindi agad nakapag-adjust sa digital transformation ay nakaranas ng pagbaba ng benta sa kanilang brick and mortar stores. Ang Gap, bagaman may online presence, ay nahuli kumpara sa ibang brand na mas maagang nag-invest sa digital infrastructure at omni-channel strategies. Sa kasalukuyan, ang kalagayan ng Gap sa pandaigdigang merkado ay nasa yugto ng muling pagsasaayos. Ang kumpanya ay hindi na umaasa lamang sa dating modelo ng malawakang retail expansion. Sa halip, mas pinipili nitong maging mas lean o mas episyente sa operasyon. Ayon sa mga ulat mula sa Bloomberg, ang Gap ay nagsasagawa ng restructuring na kinabibilangan ng pagsasara ng ilang tindahan, pagbabawas ng gastos at pagtuon sa mga segment na may mas mataas na potensyal na kita. Ang hakbang na ito ay hindi tanda ng tuluyang pagbagsak kundi isang indikasyon ng pag-angkop sa bagong realidad ng retail industry. Sa konteksto ng Pilipinas, nananatiling hamon ang pag-angkop ng Gap sa lokal na merkado. Ang presyo ng kanilang produkto ay patuloy na itinuturing na mas mataas kumpara sa karaniwang brand na binibili ng masa. Gayunpaman, may segment pa rin ng populasyon, lalo na ang urban professionals at fashion-conscious consumers na patuloy na tumatangkilik sa brand dahil sa reputasyon nito sa kalidad at simpleng disenyo. Ang kanilang presensya sa piling lokasyon at online platforms ay nagpapakita ng mas targeted na approach kung saan pinipili nilang mag-focus sa mga lugar at mamimiling may kakayahang bumili ng kanilang produkto. Sa pandaigdigang perspektibo, ang Gap ay hindi na itinuturing na dominanteng puwersa tulad noong dekada 90. Hindi na rin ito maituturing na nawawala. Sa halip, ito'y nasa yugto ng transisyon mula sa pagiging mass market giant tungo sa isang mas niche at strategically positioned brand. Ang hamon ngayon ay kung paano nito mapapanatili ang balanse sa pagitan ng pagiging klasikong simbolo ng American casual wear at ang pangailangang maging relevant sa mabilis na nagbabagong mundo ng fashion. Sa kabuuan, ang bahaging ito, makita na ang sitwasyon ng Gap sa Pilipinas at sa buong mundo ay hindi simpleng kwento ng pag-angat o pagbagsak. Ito ay isang masalimot na proseso ng pag-angkop, pagwawasto ng estratehiya at paghahanap ng bagong identidad sa gitna ng matinding kompetisyon at pagbabago sa gawin ng mamimili. Ang mahakbang na kanilang ginagawa sa kasalukuyan mula sa digital expansion hanggang sa sustainability initiatives ay magsisilbing batayan kung muling maibabalik ng Gap
ang dating sigla nito o kung ito'y mananatili bilang isang alaala ng dating ginintoang panahon ng global fashion.